inihahandog ng pangkat isa ang isang kwentong magpapayak sa inyong lahat. Kwentong magbibigay saya at inspirasyon sa bawat umiibig, nagmamahalan at nagmamahalan pa lamang. Ito ang Love or Money. Sa kasalukuyang panahon, sa simbahan ng San Roque, ikinasal ang isang lalaki sa babaeng hindi nito gusto. Dapat ko bang ituloy yung kasalang ito? Kuya, kinakabahan ka ba? Marco, tama ba itong gagawin ko? Kuya, ikaw magdedesisyon, pero para sa akin, tama lang na pakasalan mo sa tita niya. Dahil kung papakasalan mo sa tita niya, maaaring umasenso ang buhay natin. Tama ka, Marco. Pero di ko naman mahal si Tanya. Nagugulahan talaga ako. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang ituloy ang kasalang ito. Hay. Andiyan na yung bride! Nang makita ko ang mukha ni Tanya na masaya at nakangiti, pinilit ko na lang ang sarili kong isipin na mahal ko ang taong pakakasalan ko. Kahit masakit, ay gagawin ko para sa kapatid ko. Nangitian ako ni Tanya. Gusto ko nang tumakbo at puntahan si Michelle at sabihin siya pa rin na mahal ko. Pero inisip ko muna kinabukasan namin magkapatid. Si Michelle ang taong minamahal ko ng totoo at siya lang ang bubuo sa buhay ko. Sa wakas, itong araw na ito, mapapasa akin rin si Rupert. At ngayong araw na ito, matututuhan na rin akong mahalin ni Rupert katulad ng pagmamahal niya kay Michelle. At sinisigurado ko na akin lang si Rupert at walang makakaagaw sa kanya. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nandito tayong lahat upang masaksihan ng pag-iisang dibdib ni Tanya at Rupert. Tanya, tinatanggap mo ba ang lalaking ito ng buong puso at walang halong pagkanilangan at ito? Opo, Father. Nang sagutin ito na agaran ni Tanya, kinabahan at lamig ako bigla. Sapagat kapag ako na ang tinanong ng pari, hindi ko alam kung oo ba ang isasagot ko. Iyo, tinatanggap mo ba itong babaeng ito ng buong puso at bilang kabiyak mo na walang halong alinlangan at pagpipilit? Hindi ako makasalita nang ako nang tanungin. Pero nang tingnan ko si Tanya, ay lumuha na siya kaya hindi na ako nag-anlilangan na sumagot ng oo. Pinilit kong maging masaya at komportable sa piling ni Tanya sa loob ng 3 taon. Kahit mahirap, ginawa ko. Han, good morning. Gusto mo magkape? Titimplahan kita. Good morning. Ang bango ah. Han, ikaw ba nagluto niyan? Mukhang masarap ah. Han, syempre ako pa. Asawa mo ako eh. Han, musta nga pala sa office niyo? Okay lang. Kaso ang daming pinapagawa ng daddy mo eh. Okay lang. Kaya mo naman yun eh. Tapos na ako kumain. Sige Han, pasok na ako. Han, hindi pa ubos yung pagkain mo ah. Busog na kasi ako eh. Maaga pa. Siguro kaya ka nagmamadali dahil makikipagkita ka muna sa babae mo bago pumunta sa office. Ganyan ka naman lagi eh. Pasok na ako Han. Nagtatanong pa ako, wag mo akong tatalikuran. Ano ba, Rupert? Bumalik ka nga dito. Rupert! Ano ba? Hello, Ma? Ma, wala pa po si Rupert. Gabing-gabi na anong gagawin ko? Tinatawagan ko siya. Hindi naman siya sumasagot. Hindi man lang ako tinatawagan. Anong oras na, Ma? Anong gagawin ko sa asawa ko? Anak, huwag ka masyadong nag-iisip. Nagtatrabaho lang ang asawa mo na mabuti. O kaya marami nang pinapagawa ang daddy mo sa kanya. Huwag mong paginalaan yung asawa mo. Ma, na ganitong oras? Ma, pasadong 12:00 na. Anong gagawin ko? Uwi ba yun ng asawa? Matulog ka na, gabi na. Huwag mo masyadong pinapagod ang sarili mo, kaya hindi kayo nagkakaanak ni Rupert eh. Sige na anak, matulog ka na. Bye Tanya, I love you. Bye Ma. I love you too.
ka lang. Hindi mo ba alam pasado alauna na? Hindi ka ba tumitingin sa orasan mo? Han, sorry. Nag-overtime kasi ako eh. Ang dami kasing pinapagawa ng daddy mo. So, kasalanan pa ni Daddy yon. Ako ba pinagloloko mo? Nag-overtime ka o nakipagkita ka muna sa babae mo? Ano ba, Rupert? Ano bang problema mo? Lagi mo na lang ako sinasaktan. Nagsasawa ka na ba sa akin? Kaya lagi mo akong ginaganito? Ano ba, Tanya? Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Ano ba, Rupert? Bumangon ka nga muna, mag-usap tayo. Lagi mo na lang ako ginaganito. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Hindi mo ako naiintindihan. Asawa ba talaga ang turing mo sa akin? Ang sakit-sakit na, Rupert. Ang sakit-sakit na lang pinaparamdam mo sa akin. Tama na. Ang sakit-sakit na talaga. Ano ba, Tanya? Wala akong ginagawang masama. Bakit ba lagi mo na lang ako pinagbibintangan? Pagod na ako sa'yo. Masyado ka na nagiging paranoid. Lahat na lang ng ginagawa ko, binibigyan mo na lang ng mali siya. Rupert, ano ba? Bumalik ka nga dito ngayon. Rupert, ano ba? Bumalik ka dito. Marco? Marco? Oh, kuya, gabing-gabi na. Anong ginagawa mo dito? Wala. Dito muna ako matutulog, ah. Kuya, nag-away na naman ba kayo ni Ate Tanya? Marco, pagod ako. Gusto ko na matulog. Tao po? Tao po? Marco? Marco? Oh, ate, anong ginagawa mo dito? Marco, nandyan ba si Rupert? Ate, maaga pong umalis si kuya. Di ka ba niya tinawagan? So, dito pala siya natulog kagabi. O sige, una na ako, bye. Thank you. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya dumiretso na lang ako kung saan kami lagi nakikita ni Michelle. Kaya bumili na lang ako ng soft drinks at biscuit sa tindahan. Ito yung lagi na kinakain namin ni Michelle tuwing makikita kami dito. Miss na miss ko nang gawin namin ito ni Michelle. Uy, Rupert! Long time no see. Michelle? Michelle, kamusta ka na? Oops, Rupert, easy ka lang. Mamaya may makakita sa atin dito sa kanya. Sorry. Michelle, kamusta ka na? May asawa ka na ba? May boyfriend? O, okay ka lang ba? Uy, Rupert, hiya ka muna. Ang okay lang neto. Okay lang ako. Ito, walang boyfriend. Siyempre, walang asawa. In short, single. 3 years na tayo hindi nakita. Namiss mo ba ako? Oo nga eh. Meron na ba kayo ni Tanya? Wala pa nga eh. Ha? Bakit? By the way, tanong ko lang, alam ba ni Tanya na gusto pa? Hindi nga eh. Nag-away kasi kami. Huwag talaga, Rupert. Di ba yung naalaga ng sama? Mitch, miss na miss na talaga kita. Uy, nga pala, ano na ako, may pupuntahan ko kasi ako. Sige ba? Wait! Pwede mo bahingin na number mo? Yung number mo kasi hindi ko na makontak. Oo nga pala, nagpalit na gusto ako ng number. SI. Noong araw na iyon, bakas na bakas sa mukha ko ang saya at ngiti sa puso ko. Gusto ko sanang yakapin ng mahigpit si Michelle noong araw na iyon. Han, saan ka ba nang galing? Kanina pa ako hanap ng hanap at antay ng antay sa'yo. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Palamig lang ako na ulo, Tanya. Nagpalamig? Bakit pa? Dahil iiwan mo na ako at babalikan mo na si Michelle? Sabihin mo sa akin, Rupert, babalikan mo na ba si Michelle? Sabihin mo sa akin. Tanya, nagsisimula ka na naman ba? Hindi ako nagsisimula, ikaw, dahil nang bababae ka. Sabihin mo sa akin ng totoo, sabihin mo sa akin. Gusto mo malaman ng totoo, Tanya? Hindi kita mahal. Dahil nung una pa lang, hindi na kita minahal. Dahil ang habol ko lang sa'yo at sa pamilya mo, ay ang pera nyo. Rupert, sorry. Han, sorry. Rupert, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagiging paranoid mo, Tanya. Sorry, Han. Mahal na mahal kita, Rupert. Huwag mo sa akin gawin to, please. Huwag mo akong iwan. Please, Rupert, nung mamakaawa ako sa'yo, hindi ko kayang mawalay ka sa akin.
Tanya, tama na. Gusto mo wag kitang iwan? Eh di mo nga ako mabigyan ng anak. Tapos gusto mo bang mahalin kita? Tama na, Tanya. Pagod na ako. Please, Han, huwag mo sa akin gawin to. Titiisin ko na lang lahat ng sakit na pinaparamdam mo sa akin. Huwag mo lang akong iiwan. Please, Rupert, nagmamakaawa ako sa'yo. Tanya, please. Tama na. Sige, Rupert, subukan mong umalis at iwan ako. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Maghihirap ka, mawawalan ka ng trabaho. Sige, Rupert, gawin mo yung gusto mo. Kukuhain ko lahat sa'yo, hindi makakapagtapos ng pag-aaral ng kapatid mo. Tanya, tama na. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Rupert, wag! Please, Rupert, bumalik ka dito. Huwag mo akong iwan. Say goodbye, never say goodbye. Holding on, we've gotta try. Holding on to never say goodbye. Oy, waiter! Order nga ng 2 beer. Sige po, sir. Bad trip na buhay to. Hello? Hello, Rupert? Mitch, mahal na mahal kita. Hello, Rupert? Asan ka ba? Ba't ang ingay-ingay dyan? Rupert, ano ba yan? Tama na. Ano ba nangyayari sa'yo? Nag-away na naman ba kayo ni Tanya? Mitch, tayo na lang. Tayo na lang, please. Bakit di na lang tayo? Rupert, tama na. Mapag-uusapan natin to ng maayos. Michelle, tayo na lang uli. Tayo na lang. Hindi ko na kaya ang galing ni Tanya. Oo, Rupert. Oo, sana tayo na lang. Oh, Rupert, gising ka na pala. Good morning. Mitch, sorry ah. Pati ikaw nadami sa problema namin ni Tanya. Ano ka ba, Rupert? Okay lang yan. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito lang ako ah. Pero ngayon, umuwi ka muna kay Tanya at pag-usapan yung problema ng asawa mo. Okay, sige, kumain ka muna. Jenny, may mali ba akong nagawa sa asawa ko? Ate, babalik pa si kuya. Don't worry, malulutasan nyo rin yan. Jenny, di mo kasi alam eh. Hindi mo nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kasi wala ka pang asawa. Rupert? Ate, pasok muna po ako. Rupert? Bakit ngayon ka lang? Ano pang gusto mong mangyari sa atin? Rupert, ano pang ginagawa mo sa akin? Pagod na ako. Sa ginagawa mo, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko ngayon. Yeah, tama na. Nakapag-isip-isip na ako na mabuti. Maghiwalay na tayo. Yan ba ang desisyon mo? O sige, kung dyan ka magiging masaya, mag-file ako ng annulment para sumaya ka. Total, ganyan naman ang gusto mo, di ba? Ang saktan ako. Tanya, I'm sorry. Pero tama na siguro to. Noong araw na sabihin ko ang salita makikipaghiwalay ako kay Tanya, nakaramdam ako ng layo sa sarili ko. Pero nakaramdam din ako ng sakit nararamdaman ngayon ni Tanya. At makalipas ng 3 araw ay bumalik ako upang humingi ng annulment kay Tanya. Nang humingi ako sa kanya ng annulment ay nakita kong nakangiti lang siya at nagulat ako sa sinabi niya. Oo, Rupert, payag na ako na magpa-annul tayong dalawa. Nirealize ko kasi nga si Michelle talaga yung mahal mo at alam ko na siya lamang ang makapagpapasaya sa'yo. Nang sabihin iyon ni Tanya, alam ko na nasaktan siya pero tuwang-tuwa ako noon. Makalipas ng 2 linggo, niyaya ko si Michelle magpakasal. Michelle, alam mong ikaw ang mahal ko. Kaya payag ka ba maging asawa ko? Oo, Rupert, oo. Ikinasal kami ni Michelle na masayang masaya. Nang maghiwalay kami ni Tanya ay hindi na niya ako pinatanggal sa kumpanya nila. Kung saan ako nagtatrabaho at ngayon, masayang masaya kami ni Michelle. At doon nagtatapos ang aking kwentong pag-ibig. Ngayon napakinggan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Rupert at Michelle. Naway nagbigay inspirasyon sa bawat umiibig, nagmamahalan at nagmamahal pa lamang. Ito ay inihandog ng pangkanuna.
ang money or love.